resolution, bisan kung wala yun na sa akong major na plano yun ba. Pero gidala yun sa Ginoo dira. O salamat sa kanang kadaugan nga gihatag sa Ginoo ana. Ikaduha, salamat po sa Ginoo nga itabutan po ni Lord nga makaserve sa iyahan sa mga agoy as associate pastor. At the same time, opportunity po na ako to give back sa church sa ilang pag-support sa ako sa whole 4 years sa akong pag-eskwela. So, salamat sa Ginoo ana. O last major na akong pasalamatan, gift of life sa tibuok tuig sa 2024. Salamat sa Ginoo nga i-provide namin sa Ginoo o ginabuhi. Karon, with pagyapon, complete ang pamilya. Salamat sa Ginoo nga wala po yung mga kanang major na sakit na ako sa buang. O dahil tayo Ginoo sa walay katapusan. Ang mga pasidungog, mga pagay, mga pasalamat sa Ginoo lang yun. So sa itong pagpadayon, kung namin mga Biblia, mamalihog ko o open sa Book of Philippians, chapter 3, verses 13 to 14. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Palihog sa pagtindog sa pangpasok sa pulong sa Ginoo. Ang basahon sa Cebuano version. Verse 13. Hinoon mga igsuon, wala gayud ako magunahuna nga nakapot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpanikamo kutob sa mahimo aron makapot o makaabot sa dagdagan. Verse 14. Busa dagan ako diretso ngayon sa daganan aron maampon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang puta Ginoo Dios kung amo ang ngayon pasalamatan o pasidunggan Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa first day of the year Ginoo may mga gitapok para sa namong sa pag-ampo o pagsimba sa imong Lord. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa amo Lord karong nga maabot nga year 2025. Amo ang mga pagpasalamat Ginoo na padayon kang nga mahimong faithful sa amo. Huwag kami po diha sa imong Lord. Amo po niya pasalamatan Ginoo imong pulong karon nga gabi makahatag sa amo ang encouragement Ginoo sa amo ang pag-start this year Ginoo nga kani mahimong guide sa amo encouragement nga maging mapinadayon Lord sa imong buhaton sa amo ang pangalaga din sa imong Lord. Kaya na mag-iampo, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Palihog sa Panginoon. So, ang title sa itong sermon this evening kay A Godly Resolution for a New Year. Itong ibasa kayo na sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang main text karon ng So, sa ato ang pag-welcome sa New Year, kinsay ni ambak gabi. Kinsay nagpaputo. Daghang kay mga kanang mga tradisyon ba? Naandan yung mga buhaton pag New Year. Gabi amo ang silingan ni grabe ka kuan sa motor niya ko. Bumba, may bumba naglabay po ni diyan sa busko. Grabe ang kuan mga batangkon. Ipandakop mga pulis. Oh, ipandakop ya. Abot man, abot ang patrugar mo. Ako pagbalik na ko wala na ko ni agi diri, agi na sa barina. Ang grabe kasaba mga tradisyon. Kung usa sa mga kanang anda nato pag New Year gani naapon ang kanang New Year's resolution. Kasagaran pag kanang pagbalik sa eskwela kay pasuluton ay mo sa maestro. Sige, pagsulat sa mo kung sa inyong New Year's resolution. Mo nakaba na karon? Part na sa ito ang pagsugat sa New Year na. Pero kasagaran yun, kasi mga common yung mga resolution na ito. Buro, mag-diet ako. Karong year 2025, mag-diet na dyan. Isa may mag-resolution na mag-diet na. This
This year, mag-exercise na yun ko. Wala akong resolution. Yung exercise. Tapos, ban, kana, Resolution. this year, kaya mag-repeat na yun ko. Ako, nagpilit ako ang shopping app. Hindi na ako mag-order. Kaya mag-repeat na. Or ang kasagaran, na yung mga career goals or travel goals. Ayan, ano mga ginabuhat nato every New Year. Pero, kaling yung mga utang, okay man siya, no? Okay, mark na sa ito ang pagkinabuhi dito sa kalibutan. But, naka-testing ba nga mutana sa itong self na what does God want me to resolve this year? Or kung may gusto ni Lord buhaton sa kuha, something new nga buhaton ako this year 2025. What's something new nga akong buhaton as kanang servant ni Lord? So, ang usa sa mga nakalindot magod sa New Year kanang natay nag-offer siya sa to ang kanang fresh start ba na new beginning. So kung atong naon nga itagaan chance sa Ginoo to realign our lives with God's purpose. Unsay pinaka-purpose ni Lord? Maybe wala na ito nabuhat sa 2024 natin mga kakulangon siguro. So this year, every New Year is a chance nga i-realign na ito atong life for the Lord. Sa Philippians chapter 3 verses 30 to 40, naingon si Apostle Paul sa iyang godly resolution. I-model niya na siya resolution sa iyang self. Naingon siya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, ang words ni Paul, ano nga passage or ano nga mga text, that reminds us to focus our resolution not on earthly gains but on eternal rewards. No, ginadasig ta nga ato ang resolution is dili nato itumong or i-focus sa mga earthly things but on earthly or eternal things or eternal rewards. So naitulong ng mga kamatuoran nga atong matun-an diri nga sulti ni Paul about sa iyang godly resolution. Number 1 is let go of the past. Number 2, focus on what lies ahead. And number 3 is press toward the goal. So number 1, nayon si Paul to let go of the past in Philippians chapter 3 verse 13. Gi-emphasize niya nga naanyoy dako nga importansya ang pagbiya or pagkalimot behind our past mistakes, mga failures, no, na makita yung mga mistakes, mga failures, mga nabuhat niya, siguro wala na pa yung Ginoo. Or kanang mga butang ba nga itong nabuhat niya, sabi ito, kaulong na sa kaulaw, kung sa itong nabuhat. Nako'y share nga, hindi na ako isulti sa iyang dibuhat. Nako'y kauban sa seminary niya. Nasi nabuhat, kung niya, giban siya sa school for 1 year. I-suspend siya ba? Kaya yung nabuhat, kanang nandiyon. Dapat yun siya i-suspend. So, itagaan siya kanang 1 year nga dili siya pwede maka-enroll. Pero nabuhat niya, ang gibuhat niya iyang nag-effort bitaw siya nga dili na niya usabon o niya kanang nakita gyud ang kababuhan sa iyang ginabuhi. Moto nga 1 sem lang siya giban pagka second sem is pabalik sa enroll. So nalipay kay niya nakabalik siya. Ay nakita po na ang iyang pagbago. So katong time nga nakasala siya, history yun ako siya ni Bay, ako sa dialog. Ano mga auto sa gawas, dito na nag-open siya sa iya. Namurog yun siya ba sa pagsulti niya. Nga din yun niya makayang kaulaw. Nga makahuna-una daw siya na magpakamatay dito sa seminary. Tapos sa kaulaw ngayon ang buhat. Tama siya i-comfort, pray sa iya. Hangtod nga na, iha po na, iha yun ang workout niya. Hangtod karon, di man siya makalimot, pero wala na siya na nagapos ato na mali ba ngayon ang buhat. Kunya, nagpadayon niya po siya. And salamat sa Ginoo kay graduating na siya karon nga natuig.
niya school year. So, salamat sa Ginoo ana. So, usay mga biblical na pamaagi niya pinagahimo to let go of the past. No, part sa ito ang pag-let go, pagkalimot according sa godly resolution ni Apostle Paul. Number one, yung pinatong mabuhat ng mga practical application is true forgiveness found in Christ Jesus. Familiar mo sa 1 John 1:9 yung dito, apan kun isugin nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saan, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala o manghinlo sa tanan natong mga kalapasan. So part sa ato ang pag-let go is to ask forgiveness sa atong Ginoong Dios. So number one, yun na mo paubos kita sa atong kaugalingon in order for us nya kanang maputol ang kanang gapos ba nga di mo ka maka-move forward kung na nakagapos pa ka sa imong past, yung mga mistakes and failures. Madlo ka mo step forward ba? Or gahit ka mo step forward kung kay nagapos naman ka. So usaan nga makaputulan ang nagapos ka ng guilt and shame yung gibati is true forgiveness. Nga makita lang ng Jesus Christ. Ikaduha is to rely on God's new mercies each day. Mag-rely kita kanunay sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Di kita pwede makarely sa ato ang kaugalingon, sa ato ang kwarta, kwartahan ta, di kita pwede makarely na. Ingon ang Lamentations 3:22-23. Ningon ang writer diri na dili gayud mulubad ang ugma sa Ginoo o walay pinutuban ang iyang kaluoy. 23, bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumangon gayud niya. So siya mismo ni ingon gyud siya nga ang ugma sa Ginoo dili gyud mulubad nya wala pa gyud pinutuban ang iyang kaluoy. Muna nga 100% makasalig yun ta, makarely yun ta sa mercy ni Lord and grace ni Lord each day. Unang forgiveness, ask for forgiveness, and ikaduha to rely on God. Second point na to is focus on what lies ahead. Ang first kay let go of the past, karon focus on what lies ahead. Wala din na kamutan o sa imong past. Karon mag-focus na ka sa usay na sa unahan. In Philippians chapter 3 verse 13 gihapon, niingon si Apostle Paul, hinuon na kay suon, wala gayud ako maguna-huna nga nakapot ko na ang akong itinguha. Kani nga time, daghan na gid siya og kanang mga achievements sa ministry, nakatanong na siya og mga simbahan. Pero kani nga time kay si Paul na siya sa naka house arrest na siya ba. So nagasulat na lang siya sa mga church kaya ang giplan. Unya ingon siya, ang gihimo ko mao ang paghigalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. So naga-indicate siya nga naagid tay intentional nga effort nga buhaton. Dili lang ka basta nga mukalimot lang ka sa past nya mo na kay buhaton. Naagid intentional nga effort to make things nga makapahimuot sa Ginoo. O dili na ka tan-aw sa imong past, focus na ka sa unahan. Mura siya, ang pinakanindot siguro dili nga illustration ka ng runner ba? Runner, wala yun na gina-advise niya kung magdaga na ka sa race, mamutan ko pa ka sa kanang likod. No, wala yun sila gibutangan og side mirror para mutan-aw pa sa likod. Focus na yun lang sa unahan. Wala yun na gina-advise niya muli pa ka or mutanaw pa ka sa imong gilid o mutanaw sa imong likod kay himo siyang factor nga mas parang muhinay ka ba, makapahinay or maunhan ka sa imong kalaban. So unsay application ani no, pag-focus sa unahan, ang pinaka mabuhat nato is to set Christ-centered goals. Gain na nakaisbuta ang mga resolution or mga goals nato no every new year. Pero kasagaran nabantayan nato ang mga resolution is kanang sa self lang ba? Gusto na ako, ani pagbako na jud ko, ani ako buhaton puro ako ba? Walay ka ng Christ-centered na goal kasagaran yun. So ang verse nato ani kay naa sa Matthew 6:23. No, apan mao unahan ninyo ang pagpangita
ang gingharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Now, Christ-centered goals. Kung sa imong pwede nga mabuhat nga mga goal or mga resolution nga Christ-centered. Siguro ang pinaka the best kay i-prioritize nimo ang Bible reading, ang prayer and fellowship. Na Bible reading, prayer and fellowship, no, tulo ka mga major things nga pwede nato mabuhat, mga nga ma-apply nato ning pag-focus on what lies ahead. No, mapinadayonon kung last year kay nabuhat nimo ni, so karon mas panikamutan nimo, mas mag-effort pa gyud ta to give time sa Bible reading, prayer and fellowship. Daghan naman tag mga apps pud karon masayon na naanay mga gina-provide ang internet nga kuan kung di ka makapalit og kanang libro, kanang physical book, naabot tayo mga apps nga pwede makatabang sa tuwa. Kunya na mutrack pa gina siya. Mutrack siya kung naa kay mga nai-adlaw nga wala nimo na kuan na-checkan nga yung goal nga day 1, day 2 ana. So, usa sa mga kung ano gud ani kanang manumduman ako sa una bisigi tong nainahitag sa amo mga issues nya kung sa una ba naka-decide kung mamundang mo di na mo mag-serve as kanang leader or officer karon istorya mi ni Pastor Juma o ni Toya asawa si Ate Maribik. Yan na, ang di ko wani ko siya gisulti niya. Kung mondang ka bray, pili jud ka. Mo ginagtak sa kuha mo na mo. Kung mondang ka sa pag-serve, ikaw mo'y napili. Wala. Siguro imuna-huna na kuhaan niya lang. Pahuli lang ka, pero hindi na mo. Strategy na nadisitan niya mga pildihot ka. So muna ilahang advice nga i-advise sila sa kuha. Hindi ko makalimot ba. So, ang challenge karon, no, sa atong pwede masulat or i-take note ng mga spiritual goals for 2025. Sa atong spiritual goals for 2025. Siguro pwede sharing the gospel or growing in faith together kung nakay ka ng accountability partner or developing a Christ-like character. Yung mga example lang na pwede itong mabuhat ng mga resolution or spiritual goals, mga godly resolution. And number 3, last point na to is press toward the goal. Philippians chapter 3 verse 14. Ngayon si Apostle Paul, busa, nagdagan ako, diretso kayo sa daganan. Aron, maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Diyos, pinaagi ni Kristo Jesus, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So, gibutang sa singkasi, unahuna ni Apostle Paul na iyang ultimate goal is to win the prize of God's heavenly calling. No, makadaog siya ba sa daganan, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pagkatinawag sa Diyos, pinaagi ni Kristo Jesus. So, ingon ang Colossians 3 ko, among team verse sa una-una ang mga butang nga langit mo, dili ang mga butang ngayutan mo. Pagpasabot, in order for us to overcome ang mga distractions, no, pag-press kanang budagan ito sa daganan, na maging yung mga distractions, na maging yung mga pagsulay sa mga magdaganta. But usa sa mga kanang gi-advise ni Paul para sa mga Kristohano is to set our mind or on earth, on things above, not on earthly things. Ma-overcome din nato ang mga distractions if ang atong kaugalingon, atong heart, atong mind is anchored by the Word of God. Muna nga, ang ato ang resolution, atong ginimuon nga godly, o dili self-centered nga resolution. Naman ay advantage siguro na ay ating makukuha ng mga benefit, pero mas advantage yun yung ato ang resolution is godly resolution. Ang ato ang goal is kanang makaangkon ta og mga eternal rewards, mga butang nga na eternal value. So remember nga God equips and strengthens us to achieve His purposes.
O dili gyud siya mapasagad. Kung kita paggamit ito sa Ginoo, i-equip gyud niya, i-strengthen na niya ba. Kay kasagaran na sa mga challenges kaya according sa study kay dili kaya ang mga kanang external challenges. Kasagaran ang mga tao mobiya sa church tungod ra pud sa mga church related issues. Mga problema sa simbahan mo'y kasagaran nga makapa-undang sa mga Kristiyanon sa pagsimba. Dili kasagaran naay factor ang gawas, naay factor ang simbahan, pero kasagaran tungod sa factor sa simbahan ang hinungdan nga nung dili makapadayon ang uban sa pagsimba, ang muundang sa pagsimba ba. Kung bantayanan yun nato nga mas mudot-dot dito sa Ginoo kay ito kung gilingon na kung muundang ka, mapildi jud ka. Pero kung padayon ka, mas i-equip pa ka ni Lord, mas strengthen pa ka niya. Kaya ito nga napilan niya mo na magamit yung opportunity nga mas mo strengthen ka this coming year 2025. So, sa katapusan, no, kaninga bagong tuig, atong hinumduman, o ato ang adasigot ang kaugalingon nga ang gimodel ni Paul nga godly resolution is una, to let go of the past. Ikaduha, to focus on what lies ahead and to press toward the goal. So, sa may imong tanong kaugalingon, how can I glorify God in 2025? Sa mga guide questions sa paghimo og imong kanang resolution or godly resolution. How can I glorify God in 2025? Pagpabilin paghihapon ka sa imong ginabuhat sa 2024 or naapa kay mas himuon nga mas pwede pa nimo buhat for the Lord. So, closing verse yang ihatag karon nga gabi is in Proverbs 3:5-6. And to be naman permitted to trust in the Lord with all your heart and to lean not on your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Mag-aputa. Ginong Diyos nga nagimhanan, we thank you Lord and we praise you sa imong encouragement and pagpahinong sa mga Lord sa imong pulong karon nga gimodel ni Apostle Paul sa usa ka godly resolution. Father, paraymi nga nagaduo sa imuha, nagapaupo siya amo ang kaugalingon Ginoo nga karon nga tuig mas mag-effort sa gid sa pag-alagad sa imuha Ginoo. Ginoo tabangin mi nga kanang maka-let go mi sa among mga past, mga mistakes